Malaki ang paniniwala ng Malacanang na sa kabila ng bumulwak na issue ng korupsyon sa flood control scam, kaakit-akit pa ring investment hub ang Pilipinas. Si Glazel Pardilla sa report. Kumpiyansa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na darami pa ang mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Sa harap ito ng mga ginagawang hakbang laban sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the President is doing right now. Ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaban ng bayan. We believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. Kamakailan lamang, nakalis na ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List. Listahan ito ng mga bansa na may mataas na panganib sa iligal na paggamit ng salapi. Tinanggal na rin ng European Commission ang Pilipinas sa high-risk list dahil sa mga hakbang para sugpuin ang money laundering at pagpondo sa terorismo. Kasunod ng gulo sa mapayapa sanang anti-corruption protest nitong linggo, siniguro ng Health Department ang tulong sa mga nasugatang rallyista at mga pulis na dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ayon sa DOH, 48 individual ang isinugod sa naturang ospital ang wala nang babayaran sa kanilang bill. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Marcos na zero balance billing o pag-alis sa gastusin ng mga pasyenteng dinadala sa mga accredited hospital ng ahensya. Tiniyak din ng DOH ang pagbibigay ng mabilis at dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Glazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.